Patuloy ang pag-iingat sa banta ng Bagyong Uwan. Mahigit 6,000 pamilya sa Quezon City ang pinalikas. Kasama riyan ang ilang residente sa Barangay Tatalon. May unang balita live ang kasama nating si Ivan Mayrina. Ivan? Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Barangay Tatalon kung saan 160 pamilya ang sumailalim sa preemptive evacuation dahil nga po sa pinaghandaang malalakas sa ulang dala ng Bagyong Uwan. Sa kabutihang palad po, sa buong magdamag ay hindi nakaranas ng mga napakalalakas na mga pagulan. May mga pabugso-bugsong ulan pero mas malalakas po yung mga hangin. Kasama po natin dito yung ilang mga kapuso natin na dito nakalipas ng 2 gabi. Kabilang po sa kanila si Nanay Remy, Nanay Remy. Si Nanay Remy po, dito po sila kasama ang kanyang pamilya. Ilang katao po kayo bale? Bale, 10. 10 tao. Kasama po yung mga apo ninyo. Kumusta naman po yung magdamag? Okay lang. Okay lang po. Wala namang nangyari. Ano ho yung balak nyo? Uuwi na ba? Para Ha? uwi Pwede na. na siguro umuwi. Oo. Pero Nay, may signal number 2 pa ho yung Metro Manila. Antayin po natin yung go ahead ng mga opisyal ng barangay. Ha? Ingat po kayo. Salamat po. Salamat. Ayan, ito po, makikita natin tabi-tabi yung mga tent nila. Isang tent sa bawat pamilya. May ibang mga tent, 3 pamilya yung nandirito sa evacuation center. Nako, kausapin natin si naka-wheelchair. Kayo po si Domingo Tadeo po. Domingo. Tadeo. Ano nangyari sa paa nyo, kuya? Diabetes po. Ah, Pinutol diabetes. yung isang daliri. Okay. Pero kayo po lumikas Opo. dahil saan po ba yung bahay nyo dito? Manunggal pa po. Manunggal. Opo. Bahain ho yung lugar Bahain ninyo. po. Kaya mas maganda Yan. ng lumikas na. Opo. Ngayon ho, anong balak nyo sa mamaya nyo? Babalik ko sa bahay ninyo? Babalik kung papabalikin na. Kung pababalikin na. Ano ho masasabi ninyo? Mukhang hindi yata nangyari yung pinangangambahan natin. Opo, salamat din po kasi hindi nangyari yung ano. Natupad ang mga panalangin. Panalangin. Salamat po sa inyo. Ingat Salamat po kayo. din po. At nga, sa ngayon nga po, ay ongoing pa ang monitoring ng mga opisyal ng barangay sa sitwasyon ng creek, itong San Juan Creek dito po sa Barangay Tatalon. Isa po yun sa mga nagdudulot ng mga pagbaha. At makakausap po natin kayo po si Shena. Si Ma'am Shena, opisyal po ng barangay. Ano ho ang latest sa sitwasyon sa barangay? May yung mga bahaing lugar? Okay na, as of now po, wala naman pong baha. At saka namomonitoring naman po ng barangay natin yung pagbaha dito. Sa pangkalahatan po, sa buong barangay, ilan po yung mga nagsili? Ito lang ho ba yung evacuation center Meron natin? po tayong 4 na evacuation center. So ito po yung pinakamalaking evacuation center dito po sa Diosdado. So yung 160 families, ito po yung pinakamarami. Opo. Pero meron din po tayo, ano po sila ngayon, 356. Lahat Ang po. sinasabi po ng mga nakausap natin kanina, gusto na nilang umuwi. Baka pwede na daw umuwi ngayong maghapon. Pag hindi po nagtuloy-tuloy yung ulan, pwede na po silang umuwi. Siyempre, minomonitor din natin yung mga update ng pag-asa. No? Opo. Pero ano ho masasabi, ito ho ba yung pinaghandaan natin o mas matindi yung inaasahan natin? Pinaghandaan po talaga ng ating kapitan to. Opo. At sa kabutihang palad, mukhang Maganda naman po yung okay naman. okay Sa naman. ngayon po, sa kasalukuyan, nagkakaroon po ng mga bahagyang pagulan pero hindi naman yung tuloy-tuloy na Opo. tipong magpapabahaan. Opo. Ma'am Shena, maraming salamat po Thank sa you inyo. po. Mabuhay po kayo. Sana mag-iingat po tayo. At mga kapuso, nakataas pa nga po ang signal number 2 dito sa Metro Manila. Patuloy po tayo mag-ingat. Pero sa kabutihang palad po ay ligtas ang ating mga kababayan dito sa Barangay Tatalon. At yan po muna ang latest mula dito sa Barangay Tatalon. Balik muna tayo sa studio. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.